ganon. Sabi kong ganon ng lalaki. Ang sabi ng lalaki doon sa asawa, pangalan ng kabayo yung Rose na yan. Sabi kong ganon. Ah, ganon. Then, natahimik po yung babae. Tumuloy na siya sa kanyang mga gawain sa kanilang tahanan. Na isang araw po, after 2 days siya tayo, nanonood na naman siya sa sala. Mas malaking crying pa yung ipinapukpok sa kanya ng kanyang asawa. At halos talagang himatay siya. At kung siya yung matauhan, dahil nga po pagpukpok sa kanya na ano siya, na nabulagta. Pagpukpok na ganon, ang sabi naman niya, bakit mo na naman ako pinukpok at mas malaki pa, buti na buhay pa ako? Ang sabi po laki. Ang sabi po ng asawang babae, kasi ang kabayo mo tumawag sa your host phone. Sabi ganun ng kanyang asawang babae. Kaya po kailangan namin ng mga babae, honesty and openness. Pwede na ito, fry pan. Patago mo na yung fry pan. Yung pang-apat po ay financial support. Yun. Bilang po mga asawang babae, syempre kami yung nagbabudget. Kami yung sumasakit ang ulo kapag hindi namin alam kung saan namin kukunin yung mga bagay na aming pangangailangan. At talaga pong kapag hindi namin ito hindi ito na-meet ng aming husband, kami mismo yung gumagawa ng paraan. Kami talaga yung sa tulong ng Panginoon ay talagang wait lang po, may bilis yata. Gusto niyo yung fry pan. Kailangan ko yung financial support. At alam ko po na kaya kayong mga kapatid ko na lalaki ay narito. Dahil gusto niyo talaga na masuportahan ang inyong pamilya. At kahit po kami na mga babae, talaga pong financial support ay kailangan. Ang number 5 po ay yung family commitment. Kung tayo po ay mayroong mga ginagawa, kung tayo po ay may commitment sa ating Panginoon, ang pamilya po ay ginawa rin ng ating Panginoon. At kailangan po na sa ating pamilya ay magkaroon din tayo ng commitment sa bawat isa. Yun, salamat po sa Panginoon. Ang sabi po sa 1 Corinthians 7:5, do not deprive one another, except consent for a time, that you may give yourself to fasting and praying and prayer, and come together again, so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. Sabi po sa Tagalog, huwag magkait ang sinuman sa isa't isa, maliban na lang kung napagkasunduan sa ilang panahon. Ito ay upang maayuko nyo yung sarili sa pag-aayuno at pananalangin. Pagkatapos noon, ay magsamang muli upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Tunay po na talagang kailangan na tayo bilang mga mag-asawa. Minsan po, sabi ko nga, sa amin bilang mag-asawa, kapag napag-usapan namin yung isang bagay, kailangan na yun yung aming gagawin. Yun yung aming susundin. Dahil yun po yung sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Number 4, sabi ay, manage my mind. Kailangan din daw po na i-manage natin yung ating mga pag-iisip. Immorality is a process. There is no such thing as one night stand. You are not a moral, upright person one day, and the next day an adulterer. Ito po maganda. Whether you are married, single, or widow, learn to be content in whatever situation the Lord places you. Kaya nga po kung tayo man ay nag-I-do sa mga kasama natin ngayon, kahit po anong nakikita natin na hindi medyo maganda, ipanalangin po natin sa ating Panginoon at talagang ang Panginoon ang mag-aayos noon. Kahit po ako noon, sabi ng aking asawa, ikaw na nga yung tinutulungan
tinutulungan ko sa mga gawaing bahay, sabi niya ganon. Ikaw pa yung nagagalit sa akin, sabi niya ganon. Kasi po one time, nagkwento ko din ito kay Sister Beth. Bago po kami mag-asawa noon, isa pa lang yung aming anak. Gusto niya po akong tulungan na magprito nung uulamin namin. Pero habang nagpiprito po siya, tumitilasik sa nililinis kong floor yung mantika. Sabi ko, tinutulungan mo nga ako, pero ngayon maya balik naman ako ng balik sa paglilinis ng floor dahil sa mantikang tumitilasik. Sabi ko gano'n. Sabi po niya, siguro po medyo na ano siya na uminitin yung kanyang ulo na sabi niya, tinutulungan na nga kita, sumisigaw ka pa, nagagalit ka pa sa akin. Hanggang sa sumuntok po siya doon sa dingding. Hindi niya po ako napagbuhatan ng kamay. Talagang sumusuntok siya doon sa mga bagay-bagay. Pero talagang kahit kailan, sa 26 years of marriage, hindi po niya ako napagbuhatan ng kamay. Pero nung pagsuntok niya kung gano'n sa dingding, alam po yun sabi ko sa kanya, kasi nandun yung aming TV, nakabibili ko lang. At maliit lang yung kanyang lalagyan. Ang sabi ko, hindi ka ang bumili ng TV pag bumagsak yan, lagot sa akin. Tunay po na ang sabi ng ating Panginoon, kahit nasa anong sitwasyon, napangasawa natin ay bungangera, ay pagpanalangin na lang natin sa Panginoon. Napangasawa natin ay meron talagang medyo kakulitan, ipanalangin na lang natin sa Panginoon. Kasi po ako, hindi ako aabot ng ganito, na at 26 years of marriage ay talagang may nakita rin po akong kakulangan sa aking husband at may nakita rin siyang kakulangan sa akin bilang kanyang asawang babae. Pero talaga pong sabay kaming nananalangin na pareho naming maunawaan yung hindi namin nakikitang maganda sa isa't isa. At tunay po na mapakabuti ng Panginoon. Siya yung laging nagtuturo at nag-aayos sa amin bilang mag-asawa. At yun po yung nais ko, na sundin din at makita ng aming mga anak na talagang yung sinasabi yung sa kahirapan, sa kaginhawahan man, sa sakit man o anumang bagay nung kami ay nangako sa isa't isa sa harap ng Panginoon, iyon po yung aming gagawin. Kaya nga po, takot na takot ako na kagaya nga nung sabi ko kanina sa aking mga testimony, tayong mga Kristiyano ay hindi exempted. Lalo tigit sa lugar na ito. Sapagkat marami po akong nakita. Marami po akong nabalitaan na talagang hindi nagkakaroon ng magagandang pagsasama ang bawat isa na napupunta sa lugar na ito. Kaya ikaw ay mamatibay sa pananampalataya. Kaya ikaw ay susubukin ka ng kaaway. Sapagkat ang lagi ko nga naririnig kay Brother Francis, kapag ikaw ay mahina, ikaw yung pilit na susunggaban ng kaaway. Kung ikaw ay nagpapatuloy na talagang hanapin kung ano yung kalooban ng Panginoon at siya yung susundin, patuloy na ikaw ay lalakas. Whether you are married, single, or widow, learn to be content in whatever situation the Lord places you. Sabi po sa Matthew 5:27-28, you have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. Di ba po sa Exodus, sinabi din niya sa Matthew, at sa 28, but I say to you, that whoever looks at a woman to lust for her, has already committed adultery with her in his heart. Tunay na patuloy na pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon. Yun lang talagang tumingin tayo ng hindi magandang, ng may pagnanasa sa isang babae. Adultery na po pala yun. Ayan, maliwanag na sinasabi sa atin. Ang sabi po sa James 1:14 and 15, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and envies. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. Ang bawat tao ay natutokso kapag siya nahihila ng kanyang masiding pita. At siya ay nasisilo nito. Kapag ang masiding pita ay naglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. Kung ang kasalanan ay naganap, ito ay nagbubunga ng kamatayan. Sabi nga pong ganon, tuwing nag-uusap po kami ng aking anak na panganay, sabi niya ganon,
Mama, totoo na lahat ng kasalanan natin ay pinatatawad ng ating Panginoon kapag tayo ay humingi ng kapatawaran sa Kanya. Sabi niya kung gano'n sa akin. Pero alam mo ba, Mama, na kapag naging matigas ang ulo, sabi niya gano'n, ng isang anak niya, sabi niya gano'n, ang kanyang gantimpala sa Panginoon ay early homecoming, sabi niya. Kasi kung talagang siya ay nasa Panginoon na at nagkakasala pa siya, sabi niya gano'n, talagang anak siya ng ating Panginoon. Pero patuloy pa rin na alam niya yung salita. Sabi niya, alam niya yung buong Biblia, binabasa niya. Pero patuloy pa rin siyang nagkakasala ng ganito, adultery, sabi niya. Baka early homecoming siya, sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, tunay na ang bunga po ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang po dito sinasabi, kundi marami pa tayong verse sa Bible na matutuhayan na ang kasalanan, ang bunga, ang ay kamatayan. Ito po ang Here How It Goes, dun po sa ating pinag-aralan yung number 4, yung manage my learn. Accepting simple thought in your mind. Ito daw po yung isang dahilan na kapag yung inaccept natin, yung mga pag-iisip natin sa ating mga tungkol dun sa inaano ng ating pita, talagang patuloy tayong magkakasala. Emotional and physical involvement. Talk about needs with him or her. Physical involvement. Once this happens, it's really hard to break away. It takes everything you have and the grace of God. The passion and power involved in adultery is very strong. Rationalizing the affair. In Jeremiah 17:9, ang sabi po, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Sabi po kasi siguro ng bawat isa sa atin, kung yung lamang aking asawa, o kung yung lamang aking asawang lalaki or babae ay na-meet yung aking pangangailangan, siguro ay hindi ko ginawa ito. Pero maliwanag po na sinasabi sa atin, doon sa ating mga unang napag-aralan, na kung saan ka inilagay ng Panginoon, na kung sino yung pinangakuan mo na iibigin mo hanggang kamatayan, sa pagkakasakit man o sa kaginhawahan. Talaga po na siya lamang yung ating mamahalin at hindi na tayo makakaalis pa doon. We love each other, ang sabi. God loves us no matter what we do, and God will forgive. But you presume on the grace of God. Ang sabi po ni Apostle Paul, should we sin that grace may abound, God forgive. Number 4 po ay sabi, maintain proper relationship. Ang kadalasan po, sabi dito, most affairs occur between close personal friends, co-workers o family members. How should we maintain proper relationship? Kagaya nga po nung una kong sinabi sa inyo, yung pong nakarelasyon ng aking hipag ay kasamahan niya sa kanyang trabaho. Yung kanyang nakarelasyon ay yung talagang kasama niyang nag-overtime lagi na. Ang sabi po ay, most affairs occur between close personal friends, co-workers, or family members. And how should we maintain proper relationship? Ang sabi po, don't listen to a member of the opposite sex. Tell you about her marriage problem. Steer them to a counselor. Kaya nga po minsan kapag tayo ay may mga kaibigan na nag-aano sa atin tungkol sa kanilang mga problema sa kanilang marriage, nagpapayo po tayo minsan. Pero dinadala po natin sila sa ating pastor para sila ay makounsel. Di po ba? Minsan kung hindi sa pastor, talagang doon sa mga counselor na talagang makapagpapayo ng maayos para sa kanilang pagsasama. Ang number 2 po, ang sabi, woman, don't go fishing for compliments. Your husband may not notice if you dye your hair green. But that doesn't mean you should look outside marriage for those deep emotional needs. Husband, watch out what you say